Hi, so we are now at the last installment of my discussion about financial statement analysis. So we will now talk about the broader business environment. So, financial statement analysis must be put in the right context. Ratios will only be interpreted correctly when put in the right context. So, ano pong ibig sabihin nun? Yung pong mga numbers na kinukompute natin sa ratio, ang pagbibigay po ng interpretation dyan ay base sa setup ng company ini-evaluate, yung industry kanyang kinabibilangan, at kung ano yung nangyayari sa general environment or sa economic environment. Pwede rin minsan sa political environment. So, bigyan natin ng example, itong mga panahong ito, we are in a pandemic. So, kapag uh, uh, in-evaluate yung napakaraming company, marami sa kanilang mga financial ratios ay hindi maganda. Kasi nga, hindi naman maganda ang takbo ng ating ekonomiya, hindi rin maganda ang kanilang kita. So, does it mean na yung company ay unhealthy? Hindi naman. It just so happened na hindi maganda yung ekonomiya natin ngayon, kaya pangit yung financial ratios ng isang company. Or another example, halimbawa, kung magsusukat ka ng inventory turnover, syempre, kapag tiningnan mo yung turnover ng isang company na mahaba ang operating cycle, for example, construction company, hindi mo siya pwedeng i-compare sa operating cycle ng manufacturing or ng merchandising company. Kasi magkaiba yung nature ng kanilang operation. So, magkakaroon lang ng tamang meaning yung mga financial ratios kapag tinitingnan mo din yung situation ng industry, situation ng company, specific sa company, at yung general economic condition sa pagbibigay ng meaning sa financial ratios. Let us have some example ng mga ilang aspeto na dapat nating tingnan kapag tayo ay nagko-compute ng financial ratios. First is life cycle. So, halimbawa, yung gross profit margin. So, kapag nagsisimula pa lang ang isang company, no? So, maaaring mataas pa yung kanyang cost of sales. So, maaaring maliit pa yung kanyang gross profit margin. Samantala, kapag yung company ay nandun na siya sa pinaka-peak ng kanyang life cycle, marami na siyang natutunan na cost cutting measures, mas mabilis na siya mag-produce, pwedeng malaki na yung kanyang gross profit margin. So, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit yung life cycle ng isang company ay mahalaga para mabigyan ng tamang meaning ang kanyang financial ratio. For example nga yung gross profit margin. Isa pa, yung inventory turnover. Kapag ang isang company ay nagsisimula pa lang, mabagal pa siyang benta, so mababa pa yung kanyang inventory turnover. So as time passes by, habang siya'y nakikilala, bumibilis yung kanyang inventory turnover. Outputs. Example, the nature of outputs can greatly affect financial ratios. Example, the operating cycle of a construction company is longer compared to that of a merchandiser. Nabanggit ko na yan kanina. So, depende sa product ng isang company, yung kanyang inventory turnover. Yun yung naapektuhan dito. Yung construction company, medyo matagal kasi years, di ba? Bago makabuo ng isang building, minsan more than 1 year. Di ba? So yung kanyang inventory turnover, yung kanyang operating cycle ay mas mahaba. Kung i-compare mo dun sa, for example, yung supermarket. Yung supermarket, mabilis lang, di ba? Yung process nila, kukuha lang naman sila ng paninda, tapos ibebenta ulit. Di ba? Mabilis lang na proseso yon kung i-compare mo sa constructing of buildings and bridges. So, yung output ng isang business, kailangan mo ring tingnan to give a meaningful and correct interpretation to the financial ratios. Next is buyers. The days to collect receivable of a commercial bank
is shorter compared to a cooperative because of the difference in the credit scores of their customers. So, yung example natin dito. Yun daw, characteristic ng buyers ng isang business ay pwede ring makaapekto sa kanyang financial ratio. So, ang pinag-compare natin dito yung commercial bank at cooperative. Yung commercial bank kasi, talagang sila ay organized for profit. So, hindi sila masyadong tumatanggap ng mga customer or ng mga debtor na alam nila na may posibilidad na mabagal or hindi makabayad. Yung cooperative kasi hindi naman ganon, di ba? Yung cooperative, they are established to help those who are really in need. At yung mga taong yon, usually sila yung medyo maganit or mabagal magbayad ng utang. So the days to collect receivable nung commercial bank at cooperative ay magkaiba. Diba? Mas mahaba yung sa cooperative kaysa sa commercial bank for the simple reason that the characteristic of their customers, their debtors are different. Inputs. Example, the plant assets turnover of an automated production company may be lower compared to a labor-intensive production company. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung nature ng kanilang operation. Yung isa, automated. So, wala siyang masyadong laborer. Yung isa naman, labor-intensive, no? So, nakadepende siya sa manual labor. Yung automated production company, bakit maaaring mas mababa ang kanyang plant asset turnover for the simple reason na mas malaki yung investment niya sa plant asset compared sa isang company na labor intensive or mas maraming empleyado. Diba? So, hindi siya masyadong umaasa sa technology. So, wala siyang masyadong investment sa plant assets. Okay? So, ito yung isang example na kung paano yung input ng isang company may affect the meaning of a financial ratio. Dito sa ating example is plant asset turnover. Competition. Ito yung ating example. GMA, I'm talking about the yung TV, yung channel, yung broadcasting company. GMA enjoys no competition at all, so its return on investment may be greater compared to other similar companies. So alam naman natin, di ba, na yung kanyang mortal na kaaway, yung GMA's closest rival, ABS-CBN, is not in operation these days. So, yung financial ratios ng GMA ay maaaring masyadong healthy, masyadong matataas kasi wala na siyang kakompetensya. For example na lang, yung kanyang advertisements ng GMA, halos nasa kanya na lahat kasi wala namang ABS-CBN. So, titingnan mo din yung industry kung meron bang competition to give correct interpretation dun sa mga financial ratios na kinukompute natin. Next is financing. A higher equity ratio may mean lower return on equity but a higher current ratio. Ano mang ibig sabihin nun? Titingnan mo rin kung saan kumukuha ng kapital ang isang business. Sa utang ba, liabilities, o sa owners, sa equity. Diba? So, dito sa ating example, kung mas malaki yung kanyang kapital na galing sa shareholders, this will result to a lower return on equity. Pero, dahil mas mababa ang kanyang utang, pwede itong magresulta sa high current ratio. Next, labor and governance. Pinag-isa ko na siya dito. A business hiring employees and officers with questionable reputation may report false ratio. So, kapag mag-interpret ka ng financial ratio, tingnan mo din yung integridad ng mga taong nasa likod ng financial statements. Kasi, baka yung iyong financial statements na ginagamit sa pag-compute ng financial ratio ay hindi naman pala reliable. And last is risk. Financial ratios may mislead users if the risks faced by a company are not considered. Example, ABS-CBN. Halimbawa, nung hindi pa siya na-bankrupt, di ba? So, pag tinignan mo yung financial ratios
based on the financial statements ng ABS-CBN, pwede mo sabihing healthy company siya. Pero hindi naman nakalagay sa financial statement, no, do sa mga numbers doon na siya pala ay kumbaga pinagbabantaan ng present administration ng bankruptcy or ng non-renewal ng franchise. So, titingnan mo din yung risk na hinaharap ng isang company to give proper meaning to their financial ratios. We will now talk about the limitations of financial statements analysis. So, yung lahat po ng ating mga kino-compute na financial ratios, hindi po sila absolute measures. So, hindi ibig sabihin halimbawa na mababa ang current ratio ng isang company, ibig sabihin mababankrupt na siya. Hindi po siya conclusive. Hindi po sila absolute measures, kundi indicators lang. Okay? So, isa pa pong limitation ay yung limitation ng financial statement analysis ay yung limitation do sa mismong mga numbers na ginagamit sa pag-compute ng financial statement analysis. Kasi alam naman natin, di ba, yung accounting, kayo naman ay may mga subject na ng financial accounting at basic accounting before. So, alam naman natin na hindi lahat yan ay eksaktong numbers. Yung iba dyan ay estimates lang. Halimbawa na lang, yung bad debts, yung warranty, di ba? So, may mga figures sa financial statements na estimates lang. So, lagi natin yung isa sa alang-alang kapag nagko-compute ng financial ratios. Meaning, hindi perfect yung ating financial ratios for the simple reason na hindi rin naman talagang perfectly exact yung mga figures na ginagamit natin sa financial statements. And financial statement analysis, yung mga financial ratios should be taken in light of non-financial information and context. So ito nabanggit ko kanina, di ba? Merong mga bagay na mahahalaga, makakaapekto sa financial statement ratios or financial statement analysis pero hindi expressed in numbers. Di ba? Kababanggit ko lang yung sa ABS-CBN, di ba? Maaaring nung year before sila hindi na-renew, financially healthy sila. Kung titingnan mo lang ay numbers. Pero may mga bagay na hindi naka-express in numbers. For example, yung mga kaso, di ba? Yung mga kinakaharap nilang issue, hindi mo yan makikita as numbers sa financial statement. So, titingnan mo din yon para mabigyan ng tamang interpretation yung iyong mga financial ratios. Potential for management influence. So, nabanggit rin natin kanina, yung financial statements, pwede siyang maapektuhan ng management, no? Pwedeng yung management gumawa ng mga fraud, di ba? Para ma-distort yung financial statement. So, kapag distorted yung financial statement, distorted na rin yung iyong financial ratios. So, we have now reached the end of my presentation about financial statement analysis, and I will be leaving you with this quote: "Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting." Thank you for your attention.